May nag-comment nga sa isang video natin guys at sabi niya dito, Lods Jun, ibalik mo na ang Queen Charge lalo sa Town Hall 18. Kaya dito guys bigla akong napaisip. Sabi ko pwede. Kasi alam nyo naman, nawala ang Queen Charge lalo sa Town Hall 17 dahil nakakayang abutin ng weapon ng TH-17 yung healers ni Archer Queen. Kaya once na makalapit si Archer Queen sa Town Hall, goodbye talaga sa mga healers ni Archer Queen. Pero guys, ngayong lumabas na ang Town Hall 18, nawala na yung weapon ng Town Hall. Pumalit yung Guardian. Tapos dito guys kung makikita nyo ay kayang-kaya na talagang i-Queen Charge ang Town Hall. Kaya shoutout ulit dito sa nag-comment. Susubukan natin yung request mo na ibalik ang Queen Charge lalo sa Town Hall 18. At dito nga guys meron ulit kaming Classic War dito sa Dark Angel. Alam nyo naman, maaga na akong umaatak ngayon. Kaya pagkasimula nitong laban, babanatan kaagad natin yung mga Town Hall 18 ng kalaban gamit ang Queen Charge Lava Balloons. Susubukan nga natin ngayon kung uubra ba ulit ang Queen Charge Lava Balloons dito sa Town Hall 18. So dito simula na yung laban namin guys, kaya i-check kaagad natin yung base ng number 1. So dito kaagad tayo sa number 1 na attack. Okay, so Queen Charge lalo. Subukan natin sa Town Hall 18. So, unang banat. Let's go. Banat kaagad. So, Queen Charge. Saan tayo magki-Queen? So, tingin ko, diretso ko na siguro yung Archer Queen dito. Sige, dediretso ko na yung Queen Charge dito. Tapos, Flame Flinger yung gagamitin kong machine. So, mag-Queen muna ako dito. Kailangan kong tanggalin to. Para hindi liliko yung Archer Queen. Kasi kailangan makapasok si Archer Queen doon sa loob ng First Peter. So, nagdadalawang isip pa ako dito kung anong gagamitin kong machine. Kung magpe-Flame Flinger ba ako. Teka lang i-rage ko muna yung Queen at medyo masakit itong mga uma-attack sa kanya. Sige, Flame Flinger guys. Flame Flinger ako dito. Baka may Tesla dito. Okay, wala. So, itong Archer Queen, kailangan makapasok siya doon sa loob ng Town Hall. Pwede ko siyang i-rage ulit kasi binabanatan na siya ng Guardian. Wall break para makapasok. Teka lang, isa pang wall break. Ayun, tama na yung sumunod na wall break. Yung sumunod na wall break, sakto. So, makakapasok si Archer Queen sa loob. Ayun. So, sa Queen Charge pa lang, masisira kaagad yung Town Hall. Tapos yung BK, sige, ilagay ko na dito yung BK. Kailangan kong maka-wall breaker doon sa gitna para makapasok si Archer Queen. Kaya yun. Dito, kailangan kong maka-wall breaker dito mamaya. Sa storage para mapasok ni Archer Queen yung monolith. Sige, BK ability guys, gamitin ko na. Para yung next wall break, doon na pupunta. Ayun So yung next wall break guys, ayun na. Sana umabot. Yun, abot na abot yung wall break. So itago ko lang yung Queen. Tapos i-rage ko dito. Lagyan ako ng skeleton spell pang distract doon sa mga defense. Si RC tsaka yung Warden is ilapag ko na dito. So pwede kong i-freeze muna siguro. Ay hindi. Sige, okay pa naman. Ito, i-poison ko na yung bantay. I-freeze ko muna itong monolith. I-rage ko ulit yung Queen. Last wall break, kailangan pumunta. Ay wait lang, hindi ko muna ilalapag. RC and Warden ability gamitin ko na. Grabe sakit nitong dalawang nagsasabay. I-freeze ko yung monolith. Tapos, kailangan kong maka-wall breaker doon sa... Ay, wait. Meron ditong Tesla. So, nakapasok na yung Queen tsaka yung RC tsaka yung Warden. Sige, last wall break. Ayun, saktong-sakto yung last wall break, guys. Pwede na akong maglapag dito ng lava balloon. So, balloon. Ipipris ko muna ito, Headhunter. Kaso mamamatay yung RC. Sige, di bale, okay lang. Marami pa tayong balloons. Balloon. Lagi ako ng haste spell dito. Kaso yung Super Wizard Tower, guys, ang magiging kalaban. Kakayanin kaya to? Archer Queen ability siguro gamitin ko na. Tapos yung mga pang clean up. Nako, yun na nga ba? Grabe guys, napakasakit. Sobrang sakit nung Revenge Tower. Grabe guys, naubos yung balloons natin doon sa Revenge Tower. So mukhang mahihirapan ata talaga ang Queen Charge guys. Pero kung hindi sana namatay si RC dito, baka sakaling nakaya pa. Or kung siguro kung dumiretso ka agad yung mga balloons doon sa Revenge Tower. So okay lang to kasi sinusubukan lang naman natin So kuha ulit tayo ng backup. Tapos banatan ulit natin yung base ng number 2. So ganun pa rin syempre ang gagamitin natin. Queen Charge Lava Balloons pa rin. So susubukan lang natin. 2 account lang yung gagamitin ko para meron pa akong 2 account na pang reserve. So number 2, tara, banatan na natin.
Teka lang, kulang pa pala yung backup. Sakto na ba? Wait lang, parang ang gulo yata ng backup ko. Kulang pa ng isang archer. Okay, so tara. Pangalawang banat, Queen Charge Lava Balloons ulit. So ngayon saan tayo magki-queen? Pero guys, doon sa unang attack natin, grabe ang laki ng nakuhang value ng Queen Charge. Yun nga lang, yung Lava Balloons lang ang medyo sumablay. Kaya tignan natin dito sa pangalawang banat. Malay natin, makachamba na tayo. So dito ako magpe-flame flinger. Baka may Tesla rito ha. Ayun, meron nga oh. So lagay tayo dito ng flame flinger. Tapos Archer Queen tayo dito. Healer. Kailangan ko ba ng rage? Sige, magre-rage ako ng isa. So kailangan makapasok itong Archer Queen doon sa loob ng scatter shot. Kokolun, baka may traps. Uy, nalik yung Kokolun ko ah. Nabawasan ako ng isang healer. Tapos wall break para sa papasukan ni Archer Queen. Si BK, ilagay ko na dito si BK. Pasok, pasok Archer Queen. Nice. Siguro butasan ko dito para makapasok dyan yung BK. So, lagay pa ako ng Kokolun. Baka may mga traps. Tanggalin natin to. So, kailangan kong maka-wall breaker para makapasok yung Archer Queen sa loob ng Town Hall. I-rage ko muna yung Queen. Sige, King ability. Ah, yun umabot. So, yung ability ni King, yun na yung nag-open ng dadaanan ni Queen papasok sa Town Hall. Kailangan kong tanggalin tong air def dito guys, oh. Mauubos yung healer ni Archer Queen pag hindi natanggal yung air def na yan. Siguro itago ko lang saglit yung Archer Queen. Kasama na yung healers. Tapos i-rage ko muna siya dito. Naku, yung mga minion. Taka lang, lagyan natin ng baby dragon dito. Tapos, si RC, tsaka yung warden, pagsabayin ko na dito. Ipi-freeze ko muna to. Tapos, skeleton spell. Nice one, Archer Queen. Sinira na yung Town Hall. Headhunters, i-rage ko dito, warden and RC ability. So, yung flame flinger natin, bumabanat pa dito, nakakarami-rami na. Si Archer Queen, okay pa naman. Ipi-freeze ko muna tong Revenge Tower. Tapos, maglalava balloons na ako dito. Balloon, balloon. Kakalat-kalat ko na yung mga balloon guys. Tapos mga minions na panglinis. Queen ability gamitin ko na para medyo mapabilis. I-freeze ko muna to. Tapos pwede kong i-headhunter tong enemy RC. So buhay pa yung Archer Queen, buhay pa yung RC at Warden. Nice one Archer Queen, binanata na yung IT. Yung mga pang clean up, ipaglalapag na natin dito. So ayun, sa pangalawang banat guys, makaka 3 star tayo using Queen Charge lalo. So malaki yung nakukuhang value pa rin ng Queen Charge. Ang nagiging problema lang dito, yung Lava Loons. Kumbaga parang ang konti na lang ng nakukuhang value ng Lava Loons dito. Kasi sa Town Hall 18, ang dami ng mga splash damage defenses eh. Katulad ng Fire Spitter, yung multi-IT ang sakit, meron pang Super Wizard Tower, meron pang Revenge Tower. So kumbaga okay ang Queen Charge, kaso nga lang yung Lava Loons parang ang konti na lang ng nakukuhang value. Siya nga pala guys, kung meron kayong bibilin sa shop katulad ng Gold Pass, Skins, Scenery, ay pwede kayong mag-support ng creator. Ang creator code ko po ay June at pwede nyo rin akong isupport dito. Malaking tulong po yung support nyo sa akin para mas makapagpatuloy pa sa paggagawa ng mga content. Kaya maraming salamat po kaagad sa mga magsusupport at lalong-lalo na po sa mga patuloy na nagsusupport. So next banat natin guys, dito naman tayo sa base ng number 3. Tapos syempre, Queen Charge Lava Loons pa rin ang susubukan natin. So, let's go. Banat. So, Flame Flinger pa din. Syempre, ang gagamitin nating machine. Tapos, Queen Charge. Queen Charge. Siguro sa Town Hall. Sige, i-Queen Charge ko na yung Town Hall. So, dito ako maki-Queen. Healer. Kailangan kong tanggalin to. Yung mortar, kailangan kong tanggalin. Kasi magpe-flame flinger ako eh. Tanggalin ko rin to. Tapos, flame flinger tayo dito. So, itong Archer Queen, kailangan niyang pumunta sa Town Hall. Huwag sana siyang pupunta sa gold storage. Sana dito ay, grabe yung Guardian, naka-long shot. Grabe, ang layo pa ni Archer Queen, naabot ka agad. So, i-freeze ko muna itong Minion Prince. So, konti pa lang yung nasisira sa base ng kalaban. Konti pa lang yung mga buildings na nasisira.
Kaya yung Revenge Tower hindi pa masyadong masakit. Siguro mag-wall break na ako para makapasok si Archer Queen sa Town Hall. Tapos BK ilapag ko dito. Medyo magiging masakit nga lang dito mamaya guys, yung Far Speaker. Baka mamaya maubos yung healers natin dyan sa Far Speaker. So yung Archer Queen okay pa naman. Lagyan nga ako ng Cocolon, baka mamaya may mga traps dito. So kailangan ba ng Rage kay Queen? Hindi pa naman. So yung BK, wait lang ha. Sige, BK ability gagamitin ko na dito. Tapos, kailangan kong bantayan guys yung healer ni Queen. Kasi may Far Speeder dito, baka mamaya madali. So, tanggalin natin to. I-rage ko yung Queen. Eto na nga guys, oh. So, itago ko lang. Tapos, wall break. Naku, hindi pumunta doon yung wall break. Sige, dito ko ilalagay yung RC kasama yung Warden. Tapos, last wall break. Sakto. Sakto yung last wall break guys. Guys, ang laki na naman na makukuhang value dito ng Queen Charge. Lagay tayo ng Skeleton Spell dito pang distract doon sa mga defense na nasa gitna. Kaso nga lang ang problema, yung RC pumasok sa gitna. Sige, Warden ability, gamitin ko na dito. Tapos, pwede kong i-rage dito yung RC. Then, ipiprease ko muna to. Tapos dito ako maglalabaloons. Balloon, balloon, balloon. So, dito tingin ko konti lang yung magiging kalaban ng labaloons natin kasi yung Revenge Tower nasira ka agad sa Queen Charge. So, tanggalin natin tong mga to. Yung Archer Queen guys, meron pang ability kaso, ewan ko dyan, nagwo-walling papunta dun sa malayo. So meron pa akong dalawang balloon, pwede ko tong gamitin pang distract dito sa Super Wizard Tower. So ipang distract na lang natin to. Siguro yung Queen ability gamitin ko na, wala na, hindi na mapapakinabangan, ang layo niya eh. So itong mga natitira nating pang clean up, ipaglalapag natin dito, makakatulong pa to. Yung RC, naku, natutukan pa ng IT. So 20 seconds, boy pa yung Archer Queen, dalawang buildings na lang to. So, Matic guys, 3 star na ulit to. So, ang laki ng nakuhang value ng Queen Charge. Yung BK, medyo konti lang yung nakuhang value. Pero yung RC at Warden, pagpasok ng RC at Warden dun sa taas, ang dami nilang natanggal. Kaya kumbaga, naging pang clean up na lang yung Lavaloons. So, ngayon, banatan na natin yung base ng number 4. So, kuha muna tayo ng backup. Pero, may umaatak eh. Sige, panoorin nga muna natin si Vio. Si Vio, anong gagamitin ni Vio? Guys, ang gamit ni Vio ay puro totem spell. So, ganito yung ginamit ni Echo kahapon. Siguro pinractice ni Vio to kasi malakas naman talaga eh. Pero yung kay Echo kahapon, may kasamahang Dragon Rider yung mga dragons niya. Pero itong kay Vio, puro dragons talaga. Tapos yung mga totem spells, gagamitin niya lang pang distract sa mga defense. Ayan o. Warden ability, Minion Prince ability. Wala siyang ibang spell dito kundi puro totem spells, puro pang distract sa mga defense. Kakayanin kaya to? Grabe guys, ang sakit na nung Revenge Tower. So meron pa siyang 8 totem spell dito ha. Stone Slammer, lumabas na yung laman. Grabe, ang dami pang totem spell nito. 1 minute and 43 seconds, ang haba pa rin ng oras. Yung mga totem spell pwede niyang gamitin pang distract sa air def. So may Dragon Rider dito, siguro galing yan dun sa Stone Slammer. So meron pa siyang 6 na totem spell. Pero guys, medyo masakit pa tong area na to kasi andito yung Revenge Tower. Meron ditong dalawang IT. Meron ditong Rage Spell Tower. Pero sa 6 na totem spell, tignan natin kung makakaporma yung mga defense na nandito. Wait lang, nangungunti na yung mga dragons niya. Yung totem spell, pwede mong gamitin yan sa air def. Teka, ang daming totem spell. Ayun, ginamit na yung isa. Naubos yung mga dragons niya eh. Nalik yung paggamit niya ng totem spells. Rage Tower activated. Sasakit pa lalo yung mga defense. So may 3 pa siya dito ha. Kakayanin ba? Naku, tinamaan pa ng Seeking Airmine yung Minion Prince. Yung Warden full health pa. Ang kalaban niya na lang dito yung IT. Tsaka yung Battle Builder. So ang nabubuhay na lang dito ay si Warden. Kakayanin ba ni Warden? Nako. Teka, parang delikado pa ata. Namatay si Warden. So ang buhay na lang dito ay yung pet ni Warden. Nako, sayang. Mukhang hindi yata kakayanin. Wala, makunat pa tong multi-IT na to eh. Tapos meron pang Battle Builder dito. Nire-repair pa yung mga defense. So nice try. Medyo kinapos lang ng konti.
Nice try para kay Vio. So, binabanatan na ni Sana yung base ng number 1. So, eto na naman si Sana. Gumagamit siya ng Root Riders and Valkyries. So, dito siya nagsimula ng RC Charge. Ito yung unang inattack natin kanina guys using Queen Charge Lava-Loons. Ito yung medyo kinapos tayo dahil dito sa Revenge Tower na to. Teka lang, parang medyo nakakaisip ako ng paraan sa Queen Charge. Siguro mas maganda kung iki-Queen Charge ka agad yung Revenge Tower kung sakaling Queen Charge Lava-Loons. Kasi yung Revenge Tower, hindi pa yan masakit sa una eh. Kapag madami na yung defense na nasisira sa base ng kalaban, doon pa lang siya sumasakit. So tingin nyo guys. Pero kung iiwan mo naman yung Town Hall, mas masakit yung Town Hall dahil sa mga Guardians. Sige, okay lang. So bago pa lang naman natin pinag-aaralan yung Queen Charge Lava-Loons. Pero tingin ko parang hindi uubra ang Queen Charge Lava-Loons sa mga modifier. Halimbawa sa Legend League, sa Esports Mode. Kasi dito pa lang sa normal mode, nahirap nang gamitin ang Queen Charge Lava-Loons eh. Pero siguro depende pa rin sa diskarte. Pero panoodin muna natin itong attack na ginagawa ni Sana. So nasa gitna na yung mga Root Riders. Yung BK! Nako, BK! Anong ginagawa mo dyan sa labas? Namamasyal. Meron pa siyang isang Root Rider ah. Nako, bad trip yata si Sana dun sa BK niya. Mamaya magchat-chat yan dito. Mabubwisit yan dun sa BK, sigurado. So, yung RC niya, nadedo na. May mga Root Riders pa siya dito. Habang yung BK niya, ayun, naglalakbay, parang si Dora. Yung BK niya, naka-Earthquake Boots and Spiky Ball. So, Overgrowth, ginamit ulit doon sa Revenge Tower. Yung Archer Queen, malapit ng madedo. Naku, pinuruhan pa ng Scatter Shot. Buti na lang, buhay pa. Sige, heal. Heal. Hindi makalapit yung healers kay Queen. Yung BK ability meron pa guys ha. So mapo-force ata yung ability ni King dito. So meron naglilinis doon sa labas. Ang kalaban na lang dito Revenge Tower. Yung King ability meron pa pag ginamit. Grabe guys, tingnan nyo. Oh, sinaglit lang ng Revenge Tower yung Warden. Yung BK ability tinitipid niya. Pinipilit niyang makalapit muna yung King. Ayan o, tsaka niya ginamit. So King ability, guys 3 star to. So, buti na lang nakatulong pa yung BK sa bandang huli. Kasi lumabas yung BK eh. Namasyal. Pero ayun, bandang huli talagang siya pa rin yung napakinabangan. Okay, so ngayon, 3 star na yung 1, 2, 3. Tapos, next na babanatan natin yung number 4. So, antayin muna nating matapos tong atake ni Vio. Panoorin muna natin. So, ang gamit ni Vio ay totem spells pa din. Pero, ang dami na namang natirang totem spell. Parang nalilate ata yung paggamit niya sa totem spell. Pero, itong Archer Queen na to, sa 6 na totem spell, sa 4, tingin ko kakayanin na to ni Queen. Sige, totem spell ulit. Tingin ko guys, kaya to. Meron pang 3 totem spell. Sige, totem spell ulit. Nice! So, 3 star. 3 star pa din para kay Vio. Ayun, may swag pang mga totem spell. Itinapon na lang. Saan nilagay? Ayun o. Nilagyan dito. Tapos nilagyan din doon sa gitna. So, nice attack. Para kay Vio. Grabe, ang daming totem spell niyan. So, ngayon, banatan na natin yung base ng number 4. So, tignan natin kung makaka 3 star pa tayo. Bale, nakakadalawang 3 star na tayo guys using Queen Charge Lava-Loons. Yung number 2, tsaka yung number 3. So, ngayon, meron pa tayong isang atake dito sa account na to. Bale, ito na yung last attack natin ngayon. Kasi meron pa akong 2 account dito. So, itong 2 account na maiiwan sa akin, bukas ko na i-attack. Kasi mahaba pa naman yung oras ng laban. Bali, i-reserve ko lang in case na magkagipitan kami sa dulo ng laban. So, number 4, Queen Charge Lava-Loons. Let's go. Practice ulit. Tignan natin kung uubra ulit. Naku. Parang dito yata hindi uubra ang Queen Charge natin ah. Naka-double envy eh. Naka-double envy. So, hindi ako makakapag-flame flinger dito. Sige, try ko dito. Tapos, imbes na flame flinger, lag launcher na lang. Tanggalin ko to. So, dito ko papadaanin si Queen papuntang Town Hall. Pinag-iisipan ko pa kung paano ko didiskartehan yung double envy.
Medyo matagal na akong hindi nakakagamit ng Queen Charge sa high TH eh. Pero tingnan natin kung madidiskartehan natin to. Hindi ko na hindi, kailangan ko ng isa pala. So, eto na yung bantay, lumabas na. Ipo-poison ko kaagad para hindi na mapatagal. Lagyan nga ako ng balloon, baka may mga traps pa. Hindi na kailangan ng rage. Naka-frozen arrow naman si Queen eh. So, yung BK ilalagay ko na dito. Tapos, i-rage ko na ngayon. Guys, medyo napapatagal ako. Tingin ko kailangan ko nang maglapag dito ng lag launcher para mag-activate yung Invi. Tapos, wall break ako ng isa dito. Then, magwa-wall break ako ng isa pa mamaya. Itago ko lang yung Queen. Grabe guys, na-force yung ability dahil sa Gigabomb. Wall break, umabot. RC and Warden. I-freeze ko lang to I-rage ko. I-freeze ko lang to. RC and Warden. Headhunter. So, tanggalin ko to. Okay, wall break. Teka lang. Okay, wall break para kay King. Para kay Queen. King, pasok sa loob. Sige, King ability. Lava Balloons. Kailangan ko nang ilapag dito para may katulong yung RC tsaka yung Warden. Sige, mga balloon. Balloon. Meron pa akong haste spell. Sige, gamitin natin dito. Guys, ang dami pa ng troops. Ang dami pa ng troops, guys. Meron pa akong rage. Meron pa akong freeze. Sige, ipaglalapag na natin dito. So dito nga guys ay talagang effective na ulit ang Queen Charge Lava Balloon sa Town Hall 18. Pero guys, hindi pa rin ganun kadali ha. Kasi talagang nakadepende pa rin kung gaano kalaki yung value na makukuha ng heroes mo. So tingin ko magiging effective to kung sa Queen Charge ay masisira mo kaagad yung Town Hall. Kasi alam nyo naman kung gaano kasakit yung mga Guardians. Kaya kung uunahin mong banatan yung Town Hall, syempre automatic, damay na rin yung Guardians doon. Kayang-kaya naman ni Archer Queen banatan yung Guardian ng 1v1 eh. Lalo na kapag naka-frozen arrow si Archer Queen. Tapos siguro kailangan malaki din yung makuhang value ng RC at Warden. Kasi kumbaga parang clean up na lang talaga yung magiging trabaho ng Lava Balloons dito eh. Pero siguro, depende pa rin talaga sa diskarte ng attacker or sa base ng aatakin kung paano mas magiging effective etong Queen Charge Lava Balloon sa Town Hall 18. Tapos guys, hindi ko rin pala masasabi kung magiging effective to sa modifier kasi hindi ko pa naman nasusubukan. Pero kapag dito sa Classic War, pwede na ulit ang Queen Charge Lava Balloons sa Town Hall 18.